Sa buong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Good morning po. Masabi mo naman sa katabi mo, I'm blessed you are here. I'm blessed you are here. So good to see you. Amen. Even yung mga nanonood po sa online, good morning, good evening, or good afternoon. Sana po kayo party ng mundo. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, we honor you. We glorify you. Patuloy po namin kinikilala that you are our head, Lord. You are our leader, Lord Jesus Christ. Kayo po ang senior pastor of our church, Lord. You are our head and we are your body, Panginoon. Lord, salamat. You have brought us to this place to elevate our faith, Lord, para po sa ngayong taong 2026. Lord, salamat. Dalangin ko, Lord, that you will prepare the hearts of each and every one of us who is in this place, Lord, and even our spiritual ears para po marinig namin yung revelation mo, Lord, para sa kanya-kanyang buhay na meron po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Thank you for fresh revelation, Lord, for the word, Panginoon, that will challenge us, that will motivate us, instruct us, so that, Lord, we can live the life that you want for us this year, 2026. Holy Spirit, we pray na kayo po ang patuloy na mangusap at patuloy na tumulong sa amin na magbago ng aming mga kaisipan para pumalakaran namin ang aming destiny ngayong 2026. This we ask, Father, in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. At ang bawat isa po ay magsabi ng Amen, Amen and Amen. Alam niyo po, yung isi-share ko sa ating ngayon, ngayong umagang ito, is a confirmation ng mga past preachings na dineliver ko noong month of January. So welcome, this is already February 1st. No, mamaya po meron tayong communion. No, but I am so encouraged dito po sa word ni Lord sa atin this morning because, Lord, nakakadinig po pala talaga ako sa iyo. Why? Kasi ito pong sermon na ipipreach ko sa atin ngayong umagang ito was the word of the Lord kay Pastor Lotter, our senior pastor from Baguio. No? So, every year, nagre-release po tayo ng prophetic word sa ating church. Okay? Last year, sinabi natin 2025 was the year of breakthrough. Pero ngayong taon po na ito, it's a different one. And maaari na kapag dineliver ko yung mensahe ngayong umagang ito, you will say, narinig ko na yan na pinreach ni Ate Wilma or Pastora Wilma. Because ito po yung confirmation ng Lord sa lahat ng mga napag-usapan natin for this last month. No? So, marirealize mo na if there is confirmation, ang ibig lang sabihin, the Lord is really speaking to us. Amen? Kaya I want us to prepare our hearts and our ears na talagang yung mga maririnig mo ngayong umagang ito is you will claim it sa buhay mo. Okay? Hindi po ito parang magic. Okay? What I mean is, kailangan meron ka ngayong higher faith, elevated faith, at maging excited ka kasi meron pong mga declaration coming from the word of the Lord through our senior pastor. As much as possible, I want to retain yung original word na sinabi ni Pastor Lotter. Kaya po pagpaumanhin ninyo, if from time to time, I'll be reading dito sa aking kopya. Okay lang po ba? Okay. So, ready na po ba tayo? Amen? Pwede mo po bang sabihin sa katabi mo, sa 2026, ikaw naman. Amen? Kung last year, 2025, you felt na napag-iwanan ka. Parang hindi yata ako nag-breakthrough. Pero this year, sinasabi po ng Lord sa atin, through His confirmation ng word niya, this year, ang taon mo. Amen? Narinig niyo po ba yun? This year, ikaw naman. Amen?
So, hindi po ito yung panahon para matakot tayo. Kasi meron na pong word si Lord sa atin eh. Meron na po tayong tatayuan at meron tayong panghahawakan. Amen? So, ito pong taong 2026, hindi na po tayo dapat magduda. Alam niyo po, hindi kami nag-usap ni Pastor Lotter. Ang sabi niya sa amin when we had our meeting last Wednesday, noong December ko pa ito pinagpipray. Itong word na ito. These are the messages of the Lord na talagang pinag-pray ko, sabi niya. And then while I was listening to doon sa, inaaral ko yung message niya from last week, sabi ko, Lord, you are really faithful. Talagang nangungusap ka sa iyong mga anak. Kasi talaga pong, hindi malayo, no? As in parang, ang ginawa ng word ni Pastor Lotter, coming from the Word of God, is parang yung preaching natin na narinig from buong January, press into one message. Kaya nga kapatid, this is the confirmation of the Lord. Amen? Kaya ready na ako po. Amen? Let your heart be excited kasi hindi lamang po ito parang bluff na parang pampahype kung hindi talaga, it is a confirmation from the Lord. Amen? Okay, so sabi po dito, 2026 is the year to move from where you are to where God wants you to be. Amen? So, 2026 po ay isang taon na dadalhin ka ni Lord sa lugar mo ngayon, papunta doon sa antas na hinahanda ng Diyos para sa atin. Kung nasa grade 1 ka ngayon, kapatid, maybe God will lead us to grade 5, grade 6, no? Sa ibang level ng ating buhay. Amen po ba? Are you excited with that? Amen? No? So, hindi po tayo mag-step backward kung hindi mag-step forward na po tayo ngayong year 2026. Amen? So, this year, I declare in the name of Jesus na tayo pong lahat ay mag-grow in faith, in purpose, in influence, and even spiritual maturity. Amen? Kapatid, kapag nakakarinig po tayo ng declaration, ang dapat na sinasabi mo sa sarili mo, I receive. Amen? Sa akin yan. Sa akin yung pangako na yan. Amen po. Kasi kailangan makinig kang mabuti this morning dahil ito ang panghahawakan mo na salita, pangako ng Panginoon for the rest of the year. Amen? No? So, sabi po ni Pastor Lotter, ngayong 2026, lalago ang iyong buhay pananampalataya. Amen? Lalakaran mo ang dakilang plano ng Diyos sa iyong buhay. Hindi lang yung plano mo, kapatid, but the plan and will of God for your life. Lalawak ang iyong impluensya at magiging matibay ang iyong relasyon sa Diyos at magiging ganap ang iyong paglagong spiritual. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ngayon pa lang maging excited ka na sa gagawin ni Lord. Amen? 2026 is not the year to be stuck up. Amen? It is the year for us to move forward with faith. Sabi nga ni Tito Aris kanina, hakbagan mo lang ang pananampalataya mo. Amen? Hindi po ito yung taon na mananatili ka sa sitwasyon mo. Amen? Do you receive that? No? May maaabot ka. At may mararating ka. Uusan ka, kapatid. Amen? Ang tagal mo na dyan, now the Lord is telling to us, it's time to grow. It's time to move forward. It's time to go to the promise of the Lord sa ating mga buhay. Amen? Tandaan po natin, we are not called just to survive. We are called to thrive. No? Pag sinabing survive, ikaw ay parang nabubuhay lang, na parang struggle ka. Pero pag sinabing thriving, you are beyond or you are above your situation. Amen? No? So, sabi po dito, kapag hinayaan natin manguna si Lord sa ating buhay, kaya natin pamunahan ng iba. Patungo sa Kanya. Hindi mailalayo yung mga tao pag dumikit sila sa iyo, kung hindi mas mapapalapit pa sila kay Lord. Amen? That's the kind of influence
that God is giving us. Even if you are a student, a teacher, a businessman, a businesswoman, a housewife, tatay, no? Ano man po ang iyong occupation, the Lord is telling us right now, gagamitin po ang buhay mo to be that kind of influence na maglalapit ka ng mga tao sa kanyang kaharian. Amen po? Kaya kung pakiramdam po natin na walang nangyayari sa ating buhay, well, kapatid, sinasabi ni Lord sa atin, piniprepare lang kita. Amen? The best is yet to come. Amen po? Kaya kapatid, let's start to talagang mag-expect from the Lord. Amen po ba? No? Hindi ka po na-stuck. Sabi po dito, you are just being positioned. Kasi God cannot bless you if you are out of place. Amen? But when God positions you properly, be ready for what He will do. Amen? Yung pagpapala po ng Panginoon ay bumubuhos. Ang tanong, nasaan ka banda? Nakatutok ka ba doon? O nasa maling pwesto ka? Amen? Kaya po, now is the time na iayos ang ating buhay pananampalataya at puso. Kasi po hanggat hindi ayos ang ating mga buhay, makalat, magulo, marumi, hindi po natin mararanasan the promise of God sa atin ngayong 2026. Amen? Sino po dito ang ready na mag-ayos ng kanyang buhay? Na mag-ayos ng kanyang mga priorities? Amen? Ito po ang word ni Lord sa atin for this year, 2026. Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8. Sabi kong ganyan, the Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring people in the Araba, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast, to the land of the Canaanites, and to Lebanon, as far as the great river, the Euphrates. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore to He would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Narinig niyo na po ito na shinare ko sa atin sa mga nakaraang linggo. Ito po yung storya ng mga Israelita na paglabas nila sa Ehipto, they stayed for 1 year doon sa baba ng bundok. At ang sinabi ng Panginoon sa kanila, you have stayed long enough dyan sa lugar na yan, sa mountain na yan. It's time to break camp and advance. Amen? Ganun din pong sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang tagal mo na nandyan sa sitwasyon na yan. It's time to advance. Amen? Amen? Ano po ba yung sitwasyon natin kung saan tayo nanatili na dyan? Naging comfort zone na po natin yung ating mga posisyon na yan. Sinasabi po ng Panginoon sa atin ngayon, hindi yan ang destiny mo. It's time to break camp. Huli na sabihan, mag-alsa balutan tayo, and we will advance. Amen? This church will advance this year 2026. Amen? Yung katabi mo na yan, mag-a-advance yan. Amen? This year 2026, ikaw, mag-a-advance ka. Amen? Lakaran mo po yung pangako ng Diyos. Mga kapatid, dito po sa kwento ng mga Israelita papunta sa promised land, pinangako ng Panginoon sa kanila, I will give you that land, yung Canaan. But if you will read the books, the first 6 books of the Bible, makita mo doon na nakipaglaban sila. May ginawa sila. Amen po? Nilakaran nila yung pangako ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, may pangako ang Lord sa atin. Ang kailangan mo na lang lakaran. Sabi nga, kung mag-aantay ka, if you will be passive, hindi mo po yan makukuha. If you will read the book of Judges,
Dito na ako nag-end ako sa Book of Joshua last week eh. And then, ang next po noon ay sa Judges. Sa tagpo na ito, matanda na si Joshua. Pero, ang dami pang mga syudad na hindi na-conquer doon sa Promised Land. At ang ginawa niya is, kahit hindi pa na-conquer, inassign na niya per tribe yung mga syudad na yon. At alam niyo ba that not all the tribes na nagkaroon ng assignment of land ay na-conquer yon. Ang mababasa mo sa Judges was that Caleb ang nakakonquer nung kanyang mga land dahil hindi siya natakot. Yung mga hindi nakakonquer doon sa pinangako na land sa kanila, kahit sa kanila na yon, may right na sila to have that land dahil hindi sila sumugod, hindi sila kumilos, hindi sila nag-move forward, hindi mo nila nakuha yung kanilang land. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Lord sa atin ngayong 2026. Break camp and advance. Ano pang inaantay mo? Parang ganun ang sinasabi ng Lord. Ano pang inaantay mo? Sa'yo na yan. You just need to conquer it and claim it. Amen? Alam niyo po, ang pagkakaiba natin sa iba is that ang nilalakaran po sa natin na buhay o pangako ng Diyos ay ibinigay na niya sa atin. We are not fighting for victory. We are already fighting from victory. Magtatagumpay ka na kasi binigyan ka na ng success ng Panginoon. Amen? Pero kung hindi ka po kikilos, kapatid, kung hindi ka gagalaw, wala pong mangyayari. Ang taong 2026 ay magiging kamukha lang ng last year. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, it's time to advance. It's time to move. Amen? Galaw-galaw para hindi umanaw. Pag-isabi sa katabi mo, galaw-galaw para hindi umanaw. Amen? Enough, sabi ng Lord. Tama na yan. Tama na yung kahirapan. Hanggat hindi ka sumawa sa sitwasyon mo, kapatid, you will not break camp. You will not advance. Kasi, satisfied ka pa eh. Hindi ko sinasabi that hindi ka maging kontento. Pero kapatid, kung meron kang gustong mabago sa buhay mo, kailangan magkaroon ka ng holy dissatisfaction. Kasi kung tinatanggap mo lang at tinatanggap mo yung sitwasyon, mahirap, pero walang ginagawa, hanggang-hangga, diyan ka. Amen? Kaya sabi po ng Lord sa atin, it's time to advance. Amen? Tama na yan. Tama na ang pagbumukmok. Amen po? No? Sometimes, yung pong comfort becomes our limitation. Wala pong nag-grow sa comfort. Kung gusto mo ng easy life ngayon, you will have a difficult life later. Pero pag ngayon, you are willing to sacrifice and to really go through that hard work, later on, kapatid, mag-e-enjoy ka. Mas easy ang buhay. Amen? Ang dami pong nagsisisi na sana pala, noong bata ako, nag-aral na ako, nung pinapaaral nila ako. Kasi later on in life, since wala kang alam, wala kang natapos, mas mahirap tuloy ang buhay mo. At ang masama, mandadamay ka ng iba. Mga asawa, hindi mga asawa, asawa mo at mga anak. Amen? Nakakasunod po. Kaya now, kapatid, huwag ka munang maghanap ng comfort. Be willing to sacrifice and to really fight for the life that God has for you. Amen? Ano pong ibig sabihin ng advancement? Ayan. Meron pong tatlong ibig sabihin ng advancement para talagang maintindihan natin. Okay? So, ang sabi pong ganyan, 2026 is the year of advancement. Okay? Hindi pa urong. Okay? Advance. Mag-move forward ka.
magkakaroon ka ng progress. Amen? So what advancement means? Ang ibig pong sabihin nito is, you are moving from where you are to where God wants you to be. Okay? Ang advancement po, hindi lang yung tayo ang gagalaw. Ang ibig sabihin, may instruction si Lord. May binigay si Lord the word, kaya ka gagalaw. Kagaya po ng mga Israelita. Sabi niya, break camp. See that land that I have given you? Go in and take possession. Yun ang instruction ng Panginoon. Pumasok na kayo doon sa Kanaan. Kunin nyo na yan, sa inyo na yan. Amen? Diba? Parang ito lang po, sasabihin ko sa inyo, sa inyo na to. Sa inyo na to. Hanggat hindi ka lumapit at kuhanin ito, hindi mo maiinom. Tama? Ganun din ang promise ng Panginoon sa atin ngayong 2026. Binigay na niya, pero kung hindi ka tatayo at kukunin, you will not experience it. Amen. So may binigay muna instruction ng Lord sa kanila. No? So hindi po tayo gagawa para lang masabi na tayo ay gumagalaw. Kung hindi gagawa tayo because meron kang narinig sa Panginoon. Amen? Amen po. No? Sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya, sa ministry po natin, no? Magkakaroon po tayo ng divine advancement. Amen? Advancement means moving from where you are to where God wants you to be. Tignan mo yung katabi mo. 10% pa lang ng kapangyarihan niya ang kanyang ginagamit. Hindi pa 100%. Amen? Hindi pa yan ang kanyang talagang level. Amen po? Kaya maging mabait ka dyan. Kasi baka pala yumaman yan ngayong 2026. Amen? Sinungitan mo. Amen po. And ito po yung dapat po natin gawin. Diba? We will move kasi may instruction ng Panginoon. Kaya kapatid, kailangan po natin isik si Lord eh. Kasi po, God doesn't volunteer information. Kailangan mo talaga siyang isik in prayer, in fasting. Talagang, Lord, ano po bang gagawin ko? And you must have the heart na pag may narinig ka sa Panginoon, you will follow it. Amen? Kasi kung merong binigay na instruction ng Panginoon at hindi mo sinunod yun, you cannot expect another instruction. Dahil yung una, hindi mo pa sinunod eh. Amen? And another thing, what advancement means? It means leaving comfort zone. Aalis ka na kung saan ka nahirate. Tama ba yung Tagalog ko? Kung saan ka nasanay. Amen? Nuno ka rin ko, mag-stay. Amen? Pupunta ka doon sa God's zone of promise. Amen? From comfort zone, pupunta ka doon sa God's zone where the promises of God and the supernatural ay doon po natin mararanasan. Amen? Yung po mga willing na mag-step forward, mag-step up, kahit wala ka pong masyadong nakikita, yun po yung ibig sabihin ng leaving our comfort zone. Amen? Amen po? No? Kasi pag sinabi ni Lord, go! Ang heart mo is, sige po Lord, sa iyo po sinabi, maglilingkod po ako, susunod po ako. Amen? Kaya po kapag ginawa po natin yun, makikita natin yung galaw at kilos ng Diyos sa ating buhay. No? And sabi ko nga kanina, maaapektuhan even other people, your family. Amen po ba? Pati yung mga next generation na nakakonekta sa bloodline mo. Dahil sumunod ka sa Panginoon. Dahil umalis ka sa comfort zone mo. Amen? And then, ano ba po ang advancement? Ibig sabihin ng nag-advance ka, you have grow in faith, purpose, influence, and maturity. So, ang advancement po, hindi lang pera,
Hindi lang pag-unlad ng buhay materially. Okay? So, kasama din po, most especially, yung ating spiritual life. Okay? Yung ating pong pananampalataya. Ibig sabihin po, yung ating pananampalataya, mas magiging matibay, mas magiging malalim. That's an advancement. Amen? Yung dating attend ka lang, ngayon, meron ka ng heart na mag-serve kay Lord. Meron ka ng heart na mag-win din, mag-invite, mag-share ng word. That's an advancement. Dati hindi ka nagpipray, ngayon nagpipray ka na. Dati wala kang ganang magbasa ng Bible, ngayon gusto mong nakikinig ng audio Bible, mga preachings, nagbabasa ng word ni Lord. That's advancement. Amen? Nag-i-improve yung relasyon mo sa Panginoon. Mas nagiging close ka sa Panginoon. Amen? No? So, mas nagiging stable ang ating pananampalataya. Kaya, lalago po yung ating pananampalataya this year 2026. Amen po ba? Amen? Yung purpose mo, hindi mo tatalikuran. Kahit meron kang kaharapin na challenge, magpapatuloy ka kay Lord. Amen? Alam niyo po, di ba sabi ko nga sa atin last week, ang buhay, kahit na tayo ay Kristiyano o hindi mananampalataya, parehas lang na umuulan ng good things and even challenges sa buhay ng mga tao. Amen po? Kaya nga kapatid, itaga mo na sa bato, iset mo na ang heart mo that kahit anong mangyari, susunod ako sa Panginoon. Amen? That's advancement. You are, from being a baby Christian, you are going to maturity. Amen? Sabi ko kung ganyan, ang influensya mo, lalawak. Kung dati yung mga kaibigan mo, nadadala mo lang sa inuman, sa pag-games, no? Sa chismis, Ngayon, gagamitin ni Lord yung buhay mo para magdala ng kaluluwa, magdala ng tao sa kanyang kaharian. Amen po? Kaya, sabi kong ganyan, ngayong taon, may anointing tayo para mag-mature. Amen? Hindi po mature ng face, kung hindi spiritually. Mas magiging matatag, mas magiging masigasig ka kay Lord, at magiging mas madiin yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ka na lang Kristiyano sa puso, kung hindi talaga sa puso. Amen. Kaya kapatid, ito pong sinasabi ko sa atin, ang first step nito, make sure you have a relationship with God. Hindi ka entitled ng promises ni Lord if you don't have a relationship with the Lord. Amen? Kaya kapatid, di ba yung last time, sure mo na talagang Christian ka. Amen po? Na talagang mananampalataya at tagasunod ka ni Kristo. Amen? No? So una sa lahat, palalimin po natin yung intimacy natin sa Panginoon. Amen po ba? No? Yung character po ni Lord, magmamanifest sa buhay natin. Sabi ko nga, we are like mga kasirola na sinashine. No? Kinukuskos para po pag tumingin si Lord, no? Siya kasi nagpaprocess ng buhay natin. Ang makita is the image of Christ. Amen? Amen po? So, hindi lamang po pera ang advancement, hindi lang promotion sa trabaho, hindi lang po yung magka-boyfriend ka, magka-girlfriend ka, no? Hindi lang relasyon o material na bagay. Hindi, pangalawa lang po yun. Si Lord ang number one. Amen po? Diba? Yung mga naghahanap ng jojowain. Amen? No? Hindi lang po yun ang advancement. No? Nag-progress na ang aming relasyon. From MU, kami na. Amen? Hindi lamang po yun. Kung hindi talagang our relationship and intimacy with the Lord, mas lumalalim. Kasi, if we know the Lord, then we can follow Him. Amen? And ano naman po yung hindi advancement? Okay? What advancement is not? Number one, hindi yung pinapangunahan natin si Lord. Muna na ako, Lord, kabahalan mo naman tuparan niya ang pangako. Alam nyo, kapag po pinapangunahan natin ng Lord, doon po tayo mas napapahamak. Doon po tayo mas lalong nagkakamali. No? Kaya po
sa kanyang mga plano sa atin. And pangalawa, hindi rin yung mag-compete ka with other people. No, narinig mo, ang lakas ng kita ng business niya. Sana, Lord, matsurayarin mo galing, hindi sila yung business mo. Hindi ho ganon. Amen? Advancement is not competing with other people. Amen? Hindi dahil mas yung katabi mo, yung nasa likuran mo, sasabihin mo na yun ay advancement. No, it's not competition, kapatid. In the church, it's not competition. Hindi yan maarangan ng miyembro. Amen? Hindi yan payabangan. Amen? That's not advancement. Amen po ba? It's not worldly success alone. It's not just being busy, pero wala naman talagang transformation ng buhay. Pwede kang busy sa ministry, pero hindi transform ang puso mo. Madali kang ma-offend. Amen? That's not advancement. Okay, malinaw po tayo doon. Mag-a-advance tayo dahil hindi tayo nakikipag-compete sa iba. Kung hindi gusto lang natin puntahan yung ating full potential dahil yun ang pinangako ng Panginoon. Amen? Kaya, let me give you these 4 points at magtatapos po tayo. Saan ba nag-uumpisa ang advancement? Okay. Number 1, first point, advancement begins with God's commands. Sabi po ni God sa kanila sa Deuteronomy chapter 1, you have stayed long enough. No? Kaluwat yun na yan. Ang tagal mo na dyan. Hindi ka pa umalis. Alam niyo po, minsan gagamit ang Panginoon ng mga sitwasyon, ng mga godly people to tell us, tapos na yung season mo dyan. It's time to move on. Alam niyo po ba bakit sa tinagal-tagal ko sa dati kong kumpanya, napa-resign ako? Can I give you the backstory? No? Kasi akala ko dati, yung dating job ko, yun yung tingin ko pinakamaganda sa province. Kasi di ba po, iba ang rate kapag Manila, iba ang rate kapag sa province ka lang. So akala ko, kasi Manila rate, tapos may mga incentive, nakakapunta pa ng mga iba't ibang bansa kapag kota ka, na gano'n. No? I stayed there for 6 years. At alam niyo po kung anong nagpa-resign sa akin? Binigyan ako ng memo. Dahil sa sales po kami, wala akong benta ng 1 buwan. Kasi hindi agad nagbayad. Pero na-close ko na, 2 million. Kaya lang sabi niya, hindi umabot doon sa cut-off of that month. Ewan ko, kung ano nangyari doon sa bigay ng memo sa akin na ibang hihit ng hangin, binigyan ako ng memo. Na-memo ako kasi hindi ako nakabenta for that month. Pero, kung tutusin, sa tagal ng pagtatrabaho ko doon, every year, lampas ako sa kota, kaya ako nakakapunta ako ng iba't ibang bansa. Pero that month, hindi talaga ako nakabenta. Kaya sabi ko, Lord, talagang umiyak pa ako kay Kuya Abe, no? Sabi ko, ba't ako nang binigyan ng memo? Sakit ko, Lord. Kasi, parang, ano sa akin yun, na kasandi ko na ang performance, kaya mo memo. Parang tingin ko, it's unfair. Pero after mga 2 or 3 weeks, nag-resign din po pag gano'n nun. And, alam niyo po, that's the best decision I made. Kung nandun po ako ngayon, wala siguro kaming sasakyan ni Kuya Abe. Hindi ako nakakapag-bless sa aking mga magulang. Kasi, ang pinag-pray ko, Lord, kami ni Kuya Abe, bigyan niyo po kami ng kakayanan to bless other people. At kung nandun po ako, hindi ko magagawa yun. Kasi saktuhan lang ako. Amen? And, tingnan niyo po, that's a redirection of the Lord. And maybe, sa buhay niyo din po, ay meron ganun. Baka pala nangungusap si Lord doon sa
sitwasyon mo, hindi ka marunong makinig. Pinipilit mo pa na dyan ka pa din. Pero tapos na pala yung season mo dyan. And God is bringing you into your next level. Talagang the Lord brought me to my next level in terms of my job. And now I'm in another level dahil nagpapastor po ako. This is another level, mga kapatid. Amen? Kaya po, advancement begins with God's command. Seek mo ang direction ni Lord sa buhay mo, kapatid, ngayong 2026. Kasi gusto kang dalhin ni Lord into your next level. Kailangan mo lang magkaroon ng tengang nakakarinig sa Diyos kapag siya'y nangusap. Pwede sitwasyon, pwede sa preaching ni Ate Wilma, pwede sa may nabasa ka, through your devotion, through your prayer, may na-impress sa'yo si Lord sa heart mo. Kapatid, pray and talagang humingi ka ng confirmation kay Lord. Kasi i-confirm na naman niya yan eh. Yung pag narinig mo or na-impress sa'yo, may confirmation yan sigurado. You just need na lakaran. Amen? Yung pong instruction ni Lord sa atin. Kaya when God speaks, it's time to move. Mag-move ka na. Amen? Kasi nag-aantay na yung destiny mo, ang tagal mo eh. Diba? Hindi mo alam, parang diba pag naiinip ka, akala mo, Lord, ang tagal mo naman kumilos. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ikaw ang mabagal. Nandun na ako eh, nag-aabang sa'yo. Ang tagal mo. Amen? Amen po. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sa panahon tayo po yung pinag-move ng Panginoon. Inaayos niya po yung inaayos niya tayo upang maranasan po natin yung mga bagay na inilaan na niya para sa atin. Amen? Inaayos niya yung heart mo, inaayos niya yung mind mo, inaayos niya yung mga sitwasyon po natin sa buhay. Amen? Hindi pa po natin nakikita ngayon pero may salita na po tayong pinangahawakan. Amen? That is Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8. Kaya kapag may meditate mo to, kapatid, sabi ni Lord, it's time to move on. It's time to break camp. Ang tagal mo na dyan. Ayun o, binibigay ko na sa iyon. Go in and take possession of the land. No? Kaya kapatid, ikaw na lang talagang inaantay ng Panginoon. Amen po. No? So, ito po, no? Sabi ng ganyan, not every season is trial. May panahon po na sa buhay na may pagsubok. And sabi mo nga, kasama na talaga yan. Amen? Pero hindi naman po sa lahat ng panahon ay season po ng pagsubok ang buhay. No? This year, ito na po yung season para iangat ka ng Panginoon. Amen? Do you receive that? This year, ito na yung season ko, Lord. Naaangat ako. Amen? Para po makita mo yung glory at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. No? Kaya kapatid, huwag kang mag-seek lagi ng comfort. Minsan may sacrifice. Manood ka, makinig ka ng lahat ng mga success story. Lahat ng mapapakinggan mo may sakripisyo. Kulang na lang ang tulog, hindi mo na binibili yung mga ganito, ini-invest muna. No? Lahat may sacrifice. Amen po? Lahat umaalis sa kanilang comfort zone. Amen? Kaya kapatid, huwag mong hayaan na yung dahil na naging comfortable ka na dyan, dyan ka na lang forever. Amen? Yan na yung magiging kulungan mo kapag hindi ka umalis dyan. Amen? So, minsan po, yung ating pagiging komportable, na kung anong meron po tayo, yun yung pumipigil para maranasan po natin yung mas higit na galaw ng Diyos sa buhay po natin. Kasi parang, masaya na ako dito eh. Okay na ako dito eh. Wala naman pong pangit doon, yung maging grateful ka. Pero sinasabi ko, kung kailangan mo pang mag-move kasi pinag-move ka ng Panginoon. At sabi mo, dito na lang po ako. Mga kagaya ng mga Israelita. 1 year na sila doon sa mountain ng Horeb. At hindi pa sila nag-move. Eh kung tutusin, kapag nag-move sila, wala namang isang buwan, nandoon na sila sa promised land. Amen? Akala mo mahirap, diba? Pero pala mas mahirap manatili kung nasaan ka. Amen?
Bakit? Kasi po yung comfort zone, lumiliit yan, lumiliit ng lumiliit. Tignan mo ang value ng pera. Hayaan mo lang yun dyan. Kakainin ng inflation ng value niya. Yung 1,000 mo kasi halaga na lang ng 100 pesos kapag hindi mo ginamit. Amen? Ganyan din. Tignan mo yung muscle mo kapag hindi mo ginamit. Nawawala. Diba? Lumalambot yung skin mo. Nawawala yung muscle mass mo. Amen? Base po yan sa pag-aaral. Kasi hindi mo ginamit, hindi mo pinalakas. No? Kung toro man sa kitchen muscle, lang niya daragul. Amen? Amen po. Nag-gets po yung aking illustration. No? So, sabihin mo po sa katabi mo, there is more. There is more. Amen? There is more for us this year 2026. More people to win, more people to disciple. Amen po ba? More goals to achieve, more people to touch, no, yung kanilang mga lives. Amen po ba? Kasi kapatid, sabi ko nga, hindi po tayo niligtas ng Panginoon para lang maging tagaupo. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon para pumunta sa langit. Kasi kung gano'n po ang purpose ng God, dapat katanggap mo pa kayo, medyo hindi na ka. Dahil lalo nakalangit, if that's the plan, if that's the goal. But it's not, di ba po? Bakit? Kasi may gagawin pa po tayong trabaho. Maglilingkod pa po tayo kay Lord. Susunod pa po tayo kay Lord. Amen po ba? Amen. Ang goal ng buhay natin is to give glory to God. Whether you eat or drink, ano man daw ang ating ginagawa, pagbutihan mo because you want to give glory to God. Amen? Nagtatrabaho ka, nag-business ka, nag-aaral ka, pagbutihan mo for the glory of God. Amen? Di ba pag meron pong anak na honor student, di ba natin tinatanong, kailan na, galing na. Di ba? Amen po? Ganon din kay Lord. Kapag po tayo ay Bibo Kid, Bibo for the Lord, makikita po nila, no? That we are giving glory to God. Amen? O kagaling na nila. Glory to God. Amen? O kagalakan na nila. Glory to God. Amen? Everything that we have is for the glory of God. Amen? Kanya galingan mo this year 2026. Amen? Amen po? Alam niyo po, hindi sapat na ikaw ay passionate lang. Kailangan may alam ka para maging effective na representative ni Christ. Di ba po ang pinapadala sa ibang bansa ay yung mga ambassador, magagaling magsalita, magagaling mag-represent ng kanilang mga bansa. And we are citizen of God's kingdom. Kaya tayo ay representative din dito po sa lupa ni God. Amen? Pagpalpak po tayo, ano lagi sabi? Kristiyano yung mo. Amen? Amen? May age? Amen? Okay. Nakakasunod po. Kaya galingan mo, kapatid. Amen? Advance mo yung skill mo. Advance mo yung kingdom of God for the glory of His name. Amen? Pasikatin mo si Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Pasikatin mo si Lord sa buhay mo kasi anak ka niya eh. Representative ka niya eh. Dala-dala mo yung pangalan ng Diyos eh. Christian. O, anong una? Christ, di ba? O, kaya sasabihin kapag nagkamali tayo, ayan na, mangupit siya. Kristiyano yan po mo. May narinig ako. Saan daw galing ang mga ghost project? Sabi ni Pastor Rafi Manilio, doon sa joke niya. Alam niyo, galing ang ghost project sa mga bahay niyo. Bakit? Kasi wala naman kayong project, humihingi kayo ng pera sa magulang niyo. Hindi ba ghost project yon? Amen? Agad siya? Pangatalino yata itang joke. Amen? Tama naman po, di ba? Kaya nga kapatid, dahil dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon, huwag po natin itong ipapahiya. Galingan mo. Amen?
Kailangan sabihan na ng boss mo, kagaling na nila eh. Amen? Sabihan na ng teacher mo, kagaling mo. Alin ang kagaling mo mga opya? Amen? Dapat sabihan na ng penyari mo, ang galing naman ito, ang anak ko. I'm proud na anak ko siya. And you will say, all glory to God. Lagi lang ang balik sa Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, you are saved to serve God. Hindi lang dito sa loob ng church, kundi pati sa labas. In the marketplace, in the school, in the campus, we are saved to serve God. Amen? Sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Amen po? May nakakuha po ba tayo? Amen? Number 2, advancement requires faith and motion. Ito na po yung sinabi natin, di ba? Tinanggal na ni Lord yung ating fatalistic mindset, yung salitang bahala ka na, Lord. No! We will take responsibility. Amen po? Kagaya ng mga Israelita, nakipaglaban sila, nakipag-war sila. Tama? Nilakad nila yung kanilang pananampalataya. Pinakita nila through their actions. Amen? Kaya nga po, advancement requires obedience. Hindi ka mag-a-advance kung hindi ka nag-o-obey sa Panginoon. Kapag ikaw ay masuwayin, kinakalaban mo mismo ang Diyos na nagbibigay ng success. Amen? Kaya nga po, if you want to advance this year, kapatid, sasabihin mo dapat, Lord, magiging masunurin na po ako sa inyo. No, kapag po narinig natin yung boses ng Panginoon, sumunod po tayo. Sabi ng Bible, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso kapag narinig mo ang boses ng Panginoon. Amen? So, advancement begins with God's command. At ang Diyos po yung sasama sa atin, tutulong sa atin para sundin yung kanyang inuutos. Amen po? And bibigyan niya po tayo ng strong faith. Amen? Lord, give me strong faith. No? Kasi yun po yung kailangan po natin. Faith and motion. Kaya sabi ko sa atin, diniscuss na natin to eh. Kailangan meron kang totoong pananampalataya. Amen? Para po mag-advance ka sa buhay. No? Faith is moving. It is not waiting. Kasi po yung movement, it activates miracles. Diba? Yung shinare ko sa atin na breakthrough, yung movement creates momentum. And yung momentum po na yon, that will result to your miracle. No? Makakaalpas ka doon sa current level mo kasi kumilos ka. Amen? Sino po dito yung kumikilos na? Amen? I'm so blessed, no? Talagang may sipag na rin kaya ako. Kaya kapatid ko, sabi ko, oy Carlo, talagang nakita na ako, pastora, ang aking konting magtindo. Amen? Because that's taking responsibility. Amen? Hindi lang yung nagpipray ka na, Lord, umangat ka, makawala ka sa poverty, meron pang ginagawang tamang bagay. Amen? Hindi po illegal, ha? Kinwalta ka, pero illegal, ha? Hindi ganon. Amen? Faith is moving. Amen? Sabi po ng book of James, di ba? Faith without works is dead. Patay ang pananampalataya na walang pagkilos. Kapag puro ka lang salita, walang pagkilos, walang paggawa. Patay ang pananampalataya mo. Amen? Kaya nga po, ang faith po natin, dapat po natin kilusan. Amen? Para makita natin na tayo ay nag-a-advance. Amen po. Sino po dito yung gusto dumami ang cell group? Amen? Makapagbukas po tayo ng maraming cell group. Sino po dito yung gusto maging leaders na gagamitin ng Panginoon? Amen? No, tayo po yun. Wala po ibang gagamitin si Lord kung hindi yung mga tao na nandito. Amen. No? So, pwede po tayo magtanim ng cell group. At yun, later on, pwede maging churches. Amen? Kasi po yung mga sumusunod, na-unlock yung kanilang next level. Diba? Parang game lang. Dahil natupad mo yung requirement, ma-unlock mo yung next level mo. Amen? So, sa buhay po ng Kristiyano, obedience ang susi
para po tayo ay mag-advance. Amen? Ang obedience po ang nag-a-unlock. Amen? Ang obedience ang nag-aalis ng bara para po dumalo yung breakthrough at pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, break camp! Advance! Amen? 2026 is the year of advancement. Yan po ang utos ng Panginoon. Mag-move ka, huwag kang manatili, lumabas ka sa comfort zone mo, kapatid. Amen? At yung faith mo must be active. Amen? Alam niyo po, ang faith ay may risk. Amen? Ganon din naman. Ang faith ay may obedience. Kung titignan niyo po, lahat ng mga nag-business ay may risk. Amen? Most of those who are doing business, 90% doon ay risk. Okay? And even naman yung mga pumipili ng makapangasawa, that's also a risk. Eh, mabalo mo hanggang matino yun. Amen? Hanggang magalaki. Eh, meron po mga iba na nakakapag-asawa yung akala nila mabait sa una, pero pag wala ng pangasawa na, mamugbog yun. Amen? Everything is risk, tama po? Pero, ang magandang risk is yung sumunod ka sa Diyos na kayang gumawa. Amen? Sabi niya ganyan, kaya kong gumawa ng daan sa disyerto na padaluin yung tubig doon. Amen? Ganun po ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Kaya, yes, nakakatakot pag sumunod kay Lord. Pero, kung backup mo naman si Lord, mawawala yung takot. Amen? Amen po. And sabi po dito, obedience means dying to self. Mamamatay ka na sa masamang ugali. Amen? Masamang bisyo, maling na kasanayan, katamaran, at kasalanang pumipigil sa iyong paglago. Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na sana. Sa mga sinabi ko, sa mga ugali, maling habit, amen? Maling na kasanayan, no? Katamaran, tsaka kasalanang pumipigil sa paglago. Pastora, nag-declare ka ng mabubuting bagay, kasasabi mo, mamatay ka na. Joke lang po yun. Dito po sa mga masamang bagay na pumipigil para mag-advance tayo. Amen? Amen po. May nakukuha po ba tayo? Naniniwala na po ba kayo na mag-a-advance kayo? Sayang naman ang laway ko at pagpupuyat ng pag-aaral ng Word ni Lord kung hindi ka maniniwala. Amen? Amen. The Word of God is very powerful. Kahit huwag kang maniwala sa akin dahil mic lang ako ng Panginoon, maniwala ka sa salita ng Diyos. Amen? Gaya mo lang maniwala ni Ate Wilmore. Maniwala na akin ang word ng Lord. Amen? Pero sana magaling kong salesperson ng Lord na ako convinced na ka. Maniwala ako, mag-advance ka. Amen? Mag-obey ka mo. Amen? Kaya ka masyas bunto ka kung kaisipin mo. Amen. Alam niyo po, pag yung action mo at yung faith mo nagkita, okay? Meron kasi, ulitin ko, hello? Nandito pa po ba kayo? When your action meet your faith, merong mangyayari. Sumabog yung biham mo. Sumabog yun because there are a lot of breakthroughs na aranasan mo. Dahil tao, maraming tao, nandito ang faith, ang aksyon, nandito lang. Sabi ko, kailangan mag-meet ang faith at ang action mo. Amen? Hanggat hindi nag-meet ang faith at ang action, hindi magko-connect. Walang result. Amen?
Pinapataas ng Lord ngayon yung ating faith through His Word. Ang tanong, kapatid, willing ka ba to level up your performance? Willing ka ba to level up your obedience to the Lord? Kasi kung nandito yung faith mo, amen, amen, mag-a-advance ako this year. O nung matamad ka, matod ka, matod. Wala kang gagawa, di ka manigal, di ka susunod kang Lord, di ka mag-devotion, di ka mag-pray. It doesn't match. Gets? Faith and action must meet same level. Amen? Actually, nung pining faith mo, tsugeni, dapat yung action mo, mas matas siya pa yan. Amen? Para sure na may mangyari. Amen? Balance. Amen? Hindi lang puro, I receive! I receive! Kaya, dastan ka, matod ka 12 hours a day. Sabi po ni King Solomon, sa paghalukip-kip mo tamad, yung kahirapan will strike you nang hindi mo alam. Yung pag natulog ka, pagising mo, ay, 50 na pala ako. Tapos wala kang narating. That's the worst feeling. Dahil napag-iwanan ka. Amen? Amen po. Kaya po kailangan, tinataas mo yung faith mo, pero dapat yung action mo nag-meet doon sa faith mo. Amen? Kapag hindi po tayo kumilos, naging passive tayo, no? Walang pagsunod, wala po tayong makikitang advancement or progress sa buhay. No? Dati makabike ka. Pag sinabing may progress ka, kaya tutugin naman, makamotor na ka sana. Diba? O kaya dati kang maglakad, di ka bike ka, di ka motor ka. O sana naman, kaya tutugin, 4 wheels na. Amen? Mag-advance. Amen? Puro niya pera, sabi ni Pastor. Another example. Naman lupang pera niya. Okay? So, di ba? From dati, attender ka lang. O, ngayon nagsiserve ka na. Okay? Inside and outside the church. Meron ng pakinabang si Lord sa buhay mo. O hanggang sa maging leader ka. Nagpo-progress eh. O baka naman later on, ikaw nang pumalit sa akin. O, hindi mas maganda. Amen? Kasi nagpo-progress. Amen po. Kaya kapatid, pakagaling mo. Galingan mo. Amen? Mag-advance tayo. Amen po? Hindi lang po magpalit ng pwesto. Diba? Yung level of our thinking, yung level ng ating diskarte, yung ating mga galawan, iba na. Amen? Para po talagang mag-advance tayo this year, 2026. Amen? May nakukuha po ba tayo? Sana po kaya ni Pastora. O yun na, number 3. Point number 3. Okay. Advancement is already prepared by God. Ito nga po yung sinasabi ko sa atin. Nangako na ang Diyos. Ikaw na lang ang inaantay. O't kalwat mong muntahin kaya ang destiny. Amen? Sabi ni Lord, I have given you the land. Yun yung pangako niya sa mga Israelita. Kaya kayo may Kanaan. Later on, na naging ang pangalan is Israel. No? Amen po? You are not fighting for victory. Ito yung sinasabi ko. You are walking into victory. No? So, inihanda na po ni Lord yung advancement ng buhay mo. No? Hindi pa lang po tayo dumarating. Amen? And tignan niyo po, yung pagsabi ng Panginoon doon sa verse na yon is past tense. Ibig sabihin, tapos na. Sa'yo na yun. Amen? Ano po ba yung gusto nating advancement? Sumeksi ngayong 2026? Magkaroon ng healing? Amen? Magkaroon ng anak? Magkaroon ng promotion? Magkaroon ng cell group, di ba? Magkaroon ng wisdom. Madami pong advancement na pwede. Amen? Eh, sabi po dito, bago pa magsimula yung journey ng mga Israelita, before pa sila lumabas sa Egypto, inihanda na po ng Panginoon yung promised land.
Amen? Kaya nga po kapatid, this year 2026, meron kang battle na kakalabanin at susuungin. The battle is already decided. No? Dineside na ng Panginoon, kailangan mong kalabanin itong mga Amalekitan na ito, Jebusites, Amorites, lahat, no? Para po ma-conquer mo yung promised land. Amen? Kapatid, hindi madali na pumunta sa destiny natin. Pero, it's worth it kapag nandun ka na. Amen? Kasi biruin mo yung mga Israelita for 40 years dahil sa katigasan kasi ng ulo nila, na-delay tuloy yung promise ni Lord. Diba sabi ko, dapat within 1 month, nandoon na sila. Yung within 1 month na yon, naging 40 years dahil sa kanilang pagrereklamo, katigasan ng ulo, at even unbelief. Hindi sila naniwala na kaya silang dalhin ng Diyos sa promised land, kaya tumagal. Amen. Kaya kapatid, ngayon pa mo, i-battle mo na itang unbelief mo. Sabihan mo ka, Lord, tanggalin niyo po yung unbelief ko. Nung yan ka maniwala ngayon, itay pag-pray mo kang Lord, tanggalin mo po yung unbelief ko. Nung yan ka maniwala ngayon, nakahumusat yung biyan kasi matuwa na ako, kulang ako ng kakayanan, ako biyasang makanini. Hindi po. Wala sa edad. Amen? Walang sinisino ang promise ng Panginoon. Basta marunong kang sumunod, marunong kang makinig, marunong kang sumunod, at marunong kang manampalataya. Amen? And last, advancement requires courage and responsibility. Sabi ko nga po sa atin, next level yan, kaya mahirap. Next level yan, kaya may challenge. Pero, tapangan mo. Amen? Galingan mo pa. Amen. Don't be weak, for our strength is coming from God. Amen po? Kung may challenge tayo na this year, ne? Yung sagot mo ka, lumuhod ka. Kailan ka po uling lumuhod sa Panginoon? You know, ang ating tapang ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kaya po, kung gusto po natin mag-advance, kailangan po talaga natin lumuhod sa Diyos dahil sa Kanya nanggagaling yung ating katatagan. Amen? Fear delays destiny. Yun po yung sinasabi ko. Pag natakot ka, hindi mo na talaga mapupuntahan yung destiny mo. Mananatili ka na lang kung saan ka nandiyan ngayon. Amen? Obedience accelerates blessing at yung fear delays our destiny. Kaya, ang sinasabi ng takot ay stay. Stay ka lang dyan. Stay put ka lang. Okay ka na dyan. Huwag ka lang umalis. But faith says, step out. Lumabas ka dyan. Break camp. Amen? Advance. Magkaiba yung sinasabi ng takot at ng pananampalataya. Ang tanong, kapatid, anong boses ang pakikinggan mo? Takot ba o pananampalataya? Tumayo po tayong lahat. Kapatid, this is where I want to end. Tayo pong lahat ay magde-declare sa ating mga buhay. Nandyan po yan, Kuya Abed. Yung we will advance in faith. Nandyan yan. Sa 2026 declaration. Sa araw po na ito, magde-declare po tayo. Pero, hindi tayo matatapos sa declaration. Amen? Meron po tayong gagawin. Kapatid, if tinatanggap mo in your heart, in your mind, and in your spirit that this year, itong taon na ito, will be the best year of my life dahil mag-a-advance ako, magpo-progress sa aking buhay, I invite you to declare with me these things. Nandiyan ba, Kuya Ben? Okay. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. We will advance in faith. We will advance in ministry. We will advance in family.
We will advance in purpose. We will advance in our finances. And we will advance in influence in Jesus' name. Amen. Nag-agree po ba kayo doon? Amen. Sabi po ganyan, if there are two people who agree, the Lord will honor that faith at mangyayari po yun. Amen. Sino po dito yung gustong mag-advance in their faith? Yung hindi ka na napapahid ng konting problema. Amen? Sino po dito yung gustong mag-advance sa ministry? Lalago yung cell group mo, magiging soul winner ka, magiging disciple maker ka. Amen? Sino po dito yung gustong mag-advance sa family nila? Amen? Yung family mo mas maayos, iaangat ni Lord ang iyong kabuhayan with your family. In Jesus' name, amen? At yung purpose mo, magkakaroon ng meaning ang buhay mo. Hindi na lang puro chismis at kung ano-anong ginagawa natin. Amen? May katuturan ang ating buhay. Amen po? Sino po dito yung gustong mag-advance in their finances? Amen? Hindi na tayo isang kahit, isang tuka. Amen? We have surplus to bless other. Amen? And we will advance and influence. Maniniwala sila when you share about God. Amen? Dahil nakita nila sa buhay mo. May naliwaya ba, sister? May naliwaya ba, brother? And then you will say, it is all for the glory of God. Amen. 2026 is the year of advancement. Kapatid, papaiwan ka ba? Kami, lalakad kami. Amen? Sino sasama na lalakad sa akin sa pangako ng Diyos? Amen? 2026 is the year of advancement. Kapatid, nung yamog yung pulay, lumakad ka. Nung yamog yung lumakad, gumapang ka. Basta mag-advance ka. Amen? Whether mabilis, uling pupulay ka, whether mabagal yung bagya, uling lalakad ka, o whether bala mo, you are like susu, kay sobra kabagal. Ang importante, you are advancing. Eka pa yatras. Amen? Amen. Pabuti ng pabuti ang ating buhay. Palapit ng palapit kay Lord. Amen? Hindi yung dahil I see you, Lord. Hindi. I mean, palalim ng palalim ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Paganda ng paganda ang ating buhay. Amen? Pataas ng pataas yung ating influence. Hindi yung spaghetti pababa, pababa na pababa. Amen? We will advance. Amen? Sino po dito yung lalaban? Sino po dito yung susugod? Sugod, mga kapatid! Amen! It's time! It's time! It's time. Sabi ni Lord, you have been there long enough. Kaluwan mo na, Ken. Ang tagal mo na dyan. Sumugod ka na. Binibigay ko na sa iyo yung pagtatagumpay. Amen. Let's raise our hands towards heaven at hingin po natin sa Panginoon yung kanyang instruction sa ating mga buhay. Lord, nakikita niyo, Panginoon, ang aking mga kapatid. Nakikita mo yung kanilang pananampalataya na gustong lakaran ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Lord, dalangin ko, nabigyan mo kami, Lord, ng faith, strong faith in the name of Jesus. Bigyan niyo po kami ng obedient heart, Lord, na susunod sa iyong mga instructions. Lord, tulungan niyo po kaming tumayo sa iyong mga salita at pangako na Lord, we will advance this year. Lord, yung aming pamilya, yung aming kabuhayan, yung ministeryo mo, Lord, mag-a-advance in the name of Jesus. Lord, yung mga estudyante po dito mag-a-advance. Makakatapos sila sa pag-aaral nila. Lord, with flying colors, with honors in the name of Jesus. Lord, yung mga trabahador dito, mag-i-increase, mapopromote sila, Lord, dahil gagalingan po nila. Mag-a-advance sila, Lord, for the glory of your name. In the name of Jesus. Yung mga walang
na-invite yung mga walang nasa cell group, Panginoon, na disciple na dadala sa'yo. Lord, magiging fruitful sila this year in the name of Jesus. Because Lord, malalimin pa namin yung aming relasyon sa'yo, Panginoon. Lord, salamat po. We will be a good steward. Lord, magiging po kaming mabuting katiwala at ambassador. Lord, hindi ka po mapapahiya sa amin. Gagalingan namin, Lord. Mag-a-advance kami. Willing kami mag-sacrifice. Magsisipag kami, Panginoon. For the glory of your name, makikita namin yung fruit, Lord, of our salvation. Hindi lamang kami, Lord, nag-aantay na mamatay para pumunta sa langit kung hindi magtatrabaho kami. May gagawin kami para sa iyo, Panginoon, Lord God. Yes, sa iyo po ang lahat ng meron kami, Panginoon. If you can take what we have, use it, Lord, for your glory. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. May dahilan bakit kami pinapaunlad mo, ina-advance mo. It is to declare your glory on this earth, Panginoon. Makita po nila na talagang ang Diyos namin ay buhay. Hallelujah. Salamat. Salamat po. Nais kong awitin po natin yung kantang Ako'y Nagtitiwala sa iyo. And let us end this worship service with this song, declaring our faith to God. Hindi dahil sinabi ko, it's because it is the word of the Lord. It's because yun ang pangako ng Panginoon. Amen? Sige po. Hallelujah, Jesus. Kung nandyan po yung kapamilya mo, nais kong magsama-sama po ang mga magpapamilya. At i-declare po natin that our family is trusting the Lord, na siya yung mag-a-advance ng ating pamilya. Amen? Hallelujah. Yan. Kung wala yung kaibigan mo, kaklase mo, okay? Kung kayo na connected, ka-cell group mo, yan. Kung wala kang kapamilya, just be with someone. Kasi kailangan may ka-agree ka. Amen? I-declare natin, Lord, sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Sa iyong mga pangako. Hallelujah. Declare po natin. Ay magtitiwala sa Panginoon. Nais ko na matahimik po tayo lumapit sa Lord as one family. Kahit hindi mo alam yung song, meditate on it. Yes, Lord. Kalagasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Declare mo yan kay Lord. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Declare it, Lord, I trust you. Kalagasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kung paniwalaan mo ang faithfulness ni God. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus.
Sabihin mo yung panalangin mo sa Lord. Sabihin mo yung gusto mong breakthrough, gusto mong advancement na yung 2026 sa Kanya. Declare your faith to the Lord. Ang aking sitwasyon, Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, ako'y para sa lahat. Ako'y nagulat, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, ako'y para sa lahat. Kahit ako'y nagulat, salita mo ang daming sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Yes, Lord, liwanag ang gawain sa bawat sandali, may pag-asa, Lord, na magpapangako ko. Taglay nito'y galang, yan na nangyayari ang lawas. Yes, God. Pakawangan mo, kapatid, yung pangako ni Lord sa atin ngayon. We will advance this year 2026. Kaya kapatid, huwag kang magpahuli. Lakaran mo yung pananampalataya na binigay sa'yo ng Panginoon ngayong umagang ito. Let your faith and action meet para talagang maranasan mo yung dalawa ng Panginoon sa buhay mo. Let there be miracles. Let there be breakthrough and progress sa buhay mo. I declare in the name of Jesus, Lord willing, by the blood of Jesus, hallelujah. Lord, yung mga pangako mo, Panginoon, sa amin ngayong umaga nito, Lord. We claim it, Lord, by faith, Lord. We will advance. We will have breakthroughs. We will have miracles, Lord, in the name of Jesus. We will hear a lot of testimonies, Lord, of your faithfulness. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, dayan para sa amin, yes, Lord, purihin ka. This is all for your glory. Yes, God.
for your glory, Lord. When they ask us what is our secret, we will say, Lord, and we will point them to you. It is you, Lord. It is you alone na nag-cause ng aming advancement, na nag-cause ng aming breakthrough. Maraming salamat, Lord. All glory and honor and praise belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Kamay palakpakan mo si Lord. I-level up mo naman din yung palakpak mo para kay Lord. Amen po ba? Amen. Dadako po tayo ngayon sa ating communion. And manatili na po tayo nakatayo. Can I ask the usher to be in front? At i-distribute po yung mga tinapay at juice. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon, and we will declare and seal by the blood of the Lamb, the blood of Jesus, yung pong ating pong declaration po ngayon, this year, 2026, the year of advancement. Amen? Every good thing na sinabi po sa atin sa umagang ito, every declaration, isi-seal po natin ito by the blood of Jesus. Amen? Thank you, Lord God. Lord, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba sa oras na ito. Lord, salamat, Panginoon, sa magandang mensahe mo, Panginoon, sa amin this year, 2026. Lord, and we have received so much, Lord God, of your word, Panginoon, sa umagang ito. At handa mo ang aming mga puso, Panginoon. Kami ay patuloy na nagpapasiyasan sa iyo, Panginoon. At aming inihahandog ang aming sarili sa iyo sa oras na ito, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga sala, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ano mga bagay, Panginoon, na mali o Lord God, na aming naisip, na salita, na gawa, Panginoon, hinihingi namin ang tawag nito sa iyo, Lord God. Hallelujah. Patuloy tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. At hingi natin ang kapatawaran ng lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, and as we do, Lord God, what you have commanded us to do, Panginoon, ang Holy Communion, Lord God, na aming gagawin, ay tunay nga po, Lord, na papahayag, Panginoon, ng aming matibay na pananampalataya at pananalig sa iyo, Diyos. Inaalala namin ang iyong kamatayan doon sa krus at at hindi ka nanatili na namatay, Panginoon. Kundi ikaw ay nagbangong muli, O Lord God, sa mga patay. At salamat, Lord God, sa ginawa mo na nialay mo ang iyong buhay para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay iyong hugasan, pinatawad sa lahat ng aming mga sala, Lord God. At ngayon, Panginoon, kami ay sama-sama na magdedeklara, Panginoon, ng iyong kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, ito ang dalangin. Amen. Amen. Tanggapin po natin ito. Sige po, i-distribute na po natin. Sama-sama po tayo, sabay-sabay po natin itong isubo bilang po pagkikisa, no? Pagiging united po. Praise God. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sinasabi po ng banal na kasulatan na sabi, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya kailangan po na sinisihasat po natin ang ating mga sarili. Amen? Hiningi po natin ang kapatawaran ng lahat ng ating mga pagkakasala.
upang tayo maging karapat-dapat sa pagtanggap ng banal na communion na ito. Kung meron na pong lahat, ang sabi po ng salita ng Panginoon, tinanggap ko ang aral sa Panginoon at binabahagi naman sa inyo. Taas po natin ang tinapay. Ang Panginoong Jesus noong gabing ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat, ay hinati-hati iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Subukan po natin ito. Thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay doon sa krus para sa aming kapatawanan. Thank you, Lord God. Gayun din naman, itas po natin ang saro. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y inom at pag-aalala sa akin. Inumin po na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, kami ay nagpapasalamat. Salamat, Panginoon Jesus, ng iyong katawan at dugo ay siya naging bahagi para sa aming kapatawaran. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong pinatawad. Through your blood, Panginoon, we have been redeemed. Through your blood, we have been all our sins are forgiven, Panginoon. And as we continually walk in the light and have fellowship, Lord, the blood of Jesus Christ cleanses us continually from all sin. Thank you, Lord God, that you have made us justified, Panginoon. Through your blood, we have been sanctified. Lord, thank you, Lord God, that you we seal, Panginoon, that through your blood, Panginoon, Lord, the declaration in this year 2026, Lord God. Thank you, Lord God. Lord, we seal it by your blood, Panginoon. Lord, the advancement in faith, the advancement in our family, the advancement in our ministry, we will advance in our purpose, Lord God, and we will advance in influence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, we pray in Jesus' name. Amen. Before po tayo magmerienda at mag-groupings, quick announcement lang po. No? So, sa February 11, that is Wednesday, 6:30 p.m., ito po yung usual na prayer works natin, no? Pero on that day, February 11, sa susunod